kapatid? Praise God. So, what is victory? So, victory, alam natin siyempre tagumpay. So, victory, ang meaning ng victory is a win in sports or or the other side of victory, the other side of I cannot read. If you're ever So, victory is winning in sports, mga games, games na like basketball, volleyball, football, etc. And then, mayroon din naman victory sa school, kunyari sa mga bata, mga estudyante, victory kung mag-champion sila sa mga debate or oratorical contest o mag-champion sila sa mga quiz bee. Yan, yung mga bata natin dito lumalaban sa quiz bee at nananalo sila. So, winner yan. Praise God. So, yan ang victory. So, ngayon, malapit ang eleksyon, mga winner din yan, mga victory rin yan. Kung sino manalo sa eleksyon, victory yan sa kanila, di ba? So, yan, mga victory yan. And even, mga kapatid, hindi lang yan victory. Kahit kung gumaling tayo sa ating karamdaman, cancer man ito o hindi, kung gumaling tayo, mga kapatid, victory yan sa atin, mga kapatid. So, talagang mainam na ang Diyos natin ay tayo ay pinapagpala upang magkaroon tayo ng victorious life. Praise God. So, but God defined victory in the Bible as, yan mga kapatid, God defined victory in the Bible. Victory in the Bible involves recognizing that true victory is achieved through faith in God, obedience in His will, and reliance to His strength. So, yung mga kapatid, faith pa rin mga kapatid. Kailangan natin ang matinding pananampalataya, strong faith in God. Upang kung ano man ang maranasan natin sa buhay natin, meron tayong gusto mangyari sa buhay natin, magkaroon tayo ng victory, pero kailangan may strong faith in God tayo. Praise God. Hallelujah. So, maraming sa Bible, maraming yung mga Bible na sa Old Testament, maraming victorious Christian dyan. Alam na natin yung iba dyan. So, i-repress ko lang kasi magiging inspirasyon natin yan. Kunyari ang kwento ni Joseph. Praise God. Magandang kwento ni Joseph, di ba? Si Joseph at his young age, dahil paborito siya ng kanyang ama, di ba? Dahil mabait, God-fearing, and malambing sa ama. So, yung nagiging paborito siya, which is nagiging yung kinainggitan ng mga kapatid niya na lalaki, di ba? Hindi ako naniwala may favorite ang ama. Kasi tayo, nagiging favorite tayo kung close tayo sa ating parents. Mabait tayo sa ating parents, masunurin. Nagiging tayo, yung magulang natin, nagiging malapit sa atin, di ba? Ganun ang nangyayari. Kaya, ang sabi natin, favorite, parang wala naman ganun. Lahat naman ng magulang, mahal ang anak eh. Kanya lang, iba kasing anak, malambing, very close sa parents, di ba? Ganon. So, si Joseph ganito. Si Joseph, basahin ko muna yung verse para kay Joseph sa Genesis 50:20. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is in this day, to which people, to save people alive. So, yan ang verse para kay Joseph na ginawan man siya ng masama ng kanyang mga kapatid, pero sa ating Panginoong Diyos, maputi yun sa kanya. Kasi si Joseph ay siya nagligtas sa maraming tao sa buong Egypt at maging doon sa labas ng Egypt, siya pa rin ang nagligtas sa gutom. Praise God. Ang sabi nga dito, so si Joseph,
kaya naman siya kinainggitan ng mga kapatid niya, di ba? Joseph is a dreamer. Ano ba yung mga panaginip niya nang talagang magagalit ang mga kapatid niya? Una, panaginip niya, sa bukid, nagbibigkis sila ng mga trigo, di ba? Yung ani nila. And then lahat ng binigkis ni Joseph, nakatayo lahat. And then sa kanyang mga kapatid, lahat nakatumba. So, panaginip niya yon. Nagalit mga kapatid niya, anong ibig mo sabihin? Magbabow down kami sa iyo, sabi ng mga kapatid niya. So, yon, nagalit mga kapatid niya. And then second dream niya, ah, yung the sun, the moon, and the 11 stars na nagbow kay Joseph. Sabi niya, ano, magbabow na kami lahat sa iyo? Sabi nga yan. Sobrang nagalit ang mga kapatid niya, di ba mga kapatid? So, pinagplanuhan siya ng hindi maganda na yung itinapon siya sa balong malalim na walang tubig. Ngunit yung isang kapatid niya, si Ruben, naawa sa kanya, kay kinuha rin siya. Nangyari, pinagbili siya sa merchant na nagtitinda ng mga goods papuntang Egypt. So, pinagbili siya, di ba, mga kapatid? And then, dinala si Joseph sa Egypt na bilang slave, di ba, pinagbili siya. And then, pagdating sa Egypt, pinagbili naman siya ng merchant kay Potiphar na army officer ng Egypt. So, ganun ang nangyari. Samantalang yung army officer, di ba, mga kapatid, nagustuhan naman siya dahil si Joseph kasi, at his young age, gwapo, matikas, mabait, and then God-fearing. Di ba? So, yun, nagustuhan siya. And naging tagapamahala siya ng bahay ni Potiphar, di ba? So, kanya lang, sa bahay ni Potiphar, nagkaroon siya ng pagsubok doon dahil sa asawa ni Potiphar na nagkaroon ng, ganun, gusto siya, ganun. Eh, siyempre, God-fearing si Joseph, ayaw niya yon. Kaya lang, ginawa siya ng paraan na magkaroon siya ng kwento na ikakasama siya. At naniwala naman si Potiphar. Ayun na naman, nakulong na naman si Joseph dahil pinakulong siya ni Potiphar dahil naniwala siya sa kwento ng asawa niya, di ba, mga kapatid? Nakulong na naman siya. So, ang dami niyang mga pinagdaanan na hirap sa kulungan dahil nga mabait siya. Mabait siya at matulungin. Ginawa siyang tagapamahala ng kulungan, di ba? And then sa kulungan, close siya doon sa mga nakabilanggo doon. And then, yon na nga, dahil na naginip na naman yung eto na naman kaya, balita na siya na dreamer siya at nakakapag-interpret ng dreams, di ba? And then yung paro na naginip. So, nanaginip ang paro ng mga baka, matatabang baka at mapapayat na baka, na yung mapapayat na baka, kinakain yung matatabang baka, ngunit ganun pa rin yung mapapayat na baka, hindi pa rin siya umayos, mapapayat pa rin at matamlay, ganon. So, balita na, si Joseph nakakapag-interpret ng dreams, di ba? And then pinatawag siya, and then yun nga, si Joseph, siyempre, God-fearing, at hindi siya inaangkin na siya yung magaling mag-interpret. Ang sabi niya, sa ganang aking sarili, sabi niya sa paro, hindi ko kayang mag-interpret ng panaginip. Ngunit ang Diyos ang siyang magbibigay ng magandang interpretasyon sa panaginip mo. So, Diyos talaga, doon siya nananalig sa ating Diyos. Hindi sa kanyang kaalaman o knowledge. So, ganun si Joseph, mga kapatid, di ba? So, yon dahil nga sa kanyang sa panaginip na yon, sinabi na ni Joseph na ganito yan, sabi niya, na sa 7 taon magkakaroon ng sagana na pamumuhay, maraming pagkain. And then the next 7 years, taghirap, taggutom. So kailangan, sabi niya, magkaroon ng parang imamanis na pag-iipunan yung 7 years na tagutom. So, nangyari siya yung ginawang ruler. Praise God. Ruler na si Joseph, di ba? So, ganun ang nangyari. At naging effective naman yung ginawa ni Joseph na na-manage niya yung kanilang mga
nakaimbak na pagkain. Na sa loob ng 7 taon na sagana sila, nakapag-ipon si Joseph ng mga pagkain na sasapat sa 7 taong tagutom nila, di ba? So, ang galing ni Joseph, di ba? Pag-isipin niyo mga kapatid, mga pagkain kaya yun, hindi kaya nasira sa 7 taon ng di ba? Nakaimbak ng 7 taon, hindi siya nasira. Samantalong ang bigas natin, pag nakaimbak ng 1 taon, binubukbok na, di ba? Ngunit, isipin natin, ang Diyos ang nagpala niyan. So, ang mga pagkain na kaimbak na yan, hindi yan masisira at magiging sapat sa kanilang pagkain habang wala silang ani. Praise God. So, di ba, napakaganda. So, parang naisip ko, bata pa nun si Joseph, ibig sabihin, bago nangyari yung victory sa buhay niya, 30 years old na siya nung naging ruler siya. Ibig sabihin, ang bata siya, mga 15 years old, ganyan, kasi young boy siya eh. So, parang yung mga youth lang natin dyan, ang mga young boy, na talagang andun yung kanilang pananampalataya sa Diyos. So, si Joseph talagang, pag-iisipin mo, hindi siya bumigay eh. Sa panahon siya ay naghihirap, pinapahirapan sa mga nangyari sa buhay niya, pag-iisipin nyo mga kapatid, hindi siya nagrereklamo eh. Dahil mga kapatid, naniniwala si Joseph na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran at pinanampalatayanan ay may planong maganda para sa kanya. So, doon siya talaga, alam niya na may mangyayaring maganda sa buhay niya dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. At nangyari nga mga kapatid, di ba, na naging ruler siya, di ba? And he was able to save lives of many people, di ba? Yun ang magandang nangyari sa buhay ni Joseph. And isa pang magandang nangyari sa buhay ni Joseph, di ba? Dahil tagutom, dumating ang mga kapatid niya, di ba? Na kung saan hihingi ng pagkain doon sa kanila. So nakita ni Joseph, di ba? Kilala niya mga kapatid niya yon. Pero yung mga kapatid niya, hindi na siya nakilala kasi ang tagal na nila nagkahiwalay, di ba? So, iba na yung itsura ni Joseph. So, pinakinalaan sila ni Joseph, kunyari na, ay, mga spy to, kinulong pa nga sila di ba? So, pero pinauwi din naman pagkatapos. And then, pinauwi sila. Ang gusto ni Joseph, isama lahat yung mga kapatid niya, di ba? So, nang pagbalik nila, sinama lahat ang mga kapatid. So, pinaghandaan ni Joseph yun, naghanda siya para sa kanilang magsalo-saluhan sila. So, in-arrange ni Joseph yung, sa upuan yung magkakapatid from eldest to hanggang bunso. Nagtaka sila, bakit alam niya yung ating di ba mga kapatid? Nagtaka sila. Siyempre, kapatid nila si Joseph. And then, nagpakilala na si Joseph, hindi niya matiis eh. Pero sobrang umiyak si Joseph dahil lungkot dahil sa, yung mga kapatid niya yun, naawa siya, di ba? Kahit na pinahirapan siya, awang-awa pa rin siya. And then, nagpakilala rin siya na ako si ganyan. Lahat ng mga kapatid niya nagbow sa kanya, lumuhod at naalala ni Joseph yung panaginip niya na mga kapatid niya, lumuhod sa kanya. So, tama ang panaginip, mga kapatid. Nangyari din, mga kapatid, di ba? So, ang maganda ron, nagkaroon ng reconciliation sila. Yung pamilya ni Joseph, masaya na sila. And then, yung ama nila si Jacob, pinapunta rin ni Joseph. So, naging sagana rin sa pamumuhay ang mga kapatid. At doon na rin sila pinatira sa Egypt. So, wala na, hindi na sila magutom. Kasi si Joseph na ruler nila, di ba? Maganda mga kapatid, di ba? So, mga kapatid, sa buhay natin, maaari yung dinanas ni Joseph, hindi man natin nadanas o maaari danasin natin. Pero ang laging ilagay natin sa ating isip, God's plan will prevail for us. Hallelujah, Jesus. Lahat tayo may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi man natin alam sa ngayon, pero darating at darating yung buhay na matutupad ang plano ng Diyos sa atin. Praise God, purihin ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord.
Praise God. Maganda mga kapatid na naging inspirasyon natin si Joseph. Ang nakita ko lang dito, sa kabila ng kahirapan ni Joseph na hindi siya nagreklamo, sige lang, kung anong gawin sa kanya, payag-payag siya, di ba? Pinagbili siya as a slave. Sunod-sunuran lang siya sa kanya mga kapatid. Si Joseph nakita ko, matiisin. Meron siyang pagtitiis sa buhay niya. Sapagkat nagtitiwala siya sa ating Diyos. So pagtitiis, di ba mga kapatid? Magandang katangian yan. Dapat tayo mga kapatid may pagtitiis din. Huwag tayong susuko sa buhay natin. Praise God. Walang susuko. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, maganda, di ba? Magtiis lang tayo. Darating yung plano ng Diyos matutupad sa buhay natin. Hintayin natin yan. Hihintayin ko sa atin lahat. Makikita ko kung ano yung magandang plano ng ating Panginoon. Hallelujah! Sapagkat lahat ng plano ng Diyos ay mabuti. Best. Pinaka-best sa lahat. Praise God. Yung plano natin sa buhay natin, hindi yan best eh. Unless na isinangguni mo sa ating Panginoon. Kaya yung mga plano-plano natin, isangguni natin sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, ay maganda talaga ang kwento ni Joseph. Praise God. So, the story of Joseph reminds us that even in our darkest moments, God can bring about an incredible victory. Praise God! Talaga namang dumaan siya sa darkest moment, di ba mga kapatid? So, it's God's plan for Joseph. God has a plan for Joseph. So, another story para ma-inspire tayo. Although kahit alam na natin to, praise God. The story of David and Goliath. Praise God. At his young age na naman. Bakit ba puro young age to na pinagpala ng Diyos? Diba? O yung mga youth, ang favor ng Diyos mukha nasa mga youth eh. Young age. Praise God. So, parang wala yata sa may edad. May edad na kasi, samantalang yung youth. Pag-asa ng ng Pentecostal church. Backbone of the church, mga youth. So, favorite kayo ni Lord. Praise God. So, the story of David. So, basahin ko muna yung mga verses patungkol sa story of David. Praise God. Sa Tagalog to. Praise God. So, sabi sa 1 Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45. Nang magkagayon, sinabi ni David sa mga Pilistiyo, ikaw ay naparito na may tabak at malalaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng ating Panginoon. Praise God. So si David makikipaglaban sa pangalan ng ating Panginoon. So talagang itinataas niya ang ating Panginoon. Praise God. Panginoon ng mga hukbo ng Diyos at mga kawal ng Israel na isang kinatawan. Hallelujah, Jesus. So verse 46, sabi dito, sa araw na ito ay bibigay ng Panginoon sa aking mga kamay at sasaktan at pupugutan ng ulo. Pupugutan ng ulo mo at ibibigay ko sa mga ang bangkay mo sa mga hukbo ng Pilistiyo na ikaw ay nasa mga ibon sa impapawid. Ipapakain pa sa mga ibon, praise God. At sa araw na ito, ay makakasumpong ka ng hayop na sa lupa upang makasama at sa buong lupa ng mga Diyos sa Israel. So, si David, si Goliath, papakain pa sa mga ibon, pupugutan ng ulo, di ba? Ganun ang salita na ito. At upang maalaman na buong kapisanang ito na hindi naglilingkod ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak at sibat, sapagkat ang pagbabakang ito
ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aking kamay. So, yun ang kay David. So, ang laban ni David kay Goliath ay laban ng Panginoon. So, bawat laban natin mga kapatid, may mga pakikibaka tayo sa buhay natin, sa araw-araw ng buhay natin, may pakikibaka tayo mga kapatid. Ngunit isipin natin, ang pakikibaka yan ay sa Panginoon. Huwag nating dalhin na hirap na tayo. Ibigay natin sa Panginoon sapagkat laban ng Panginoon yan. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, dito nga si David, despite na underdog sa kanyang laban kay Goliath, but David's faith and God's deliverance empowered him to defeat Goliath with just a sling and a stone. O, yun nga lang ang laban niya, di ba? Sling and stone at ang Panginoon Diyos. Praise God. Then this victory not shows the power of faith, but also highlighted the importance of trusting God. So, ang laban ni David, naging victoriously siya dahil sa kanyang faith and trust sa ating Panginoon. So, mahalaga mga kapatid, sa bawat laban natin, andun yung ating strong faith. Hallelujah, Jesus. Trusting God, praise God, na hindi mawawala sa ating yan. Trust in the Lord, praise God. So God's provision in the face of overwhelming odds, yan ang provision ng Diyos na andyan lang siya, basta't magtiwala lang tayo sa Kanya. It teaches us that with God on our side, no challenge is too great. So, mga kapatid, nga naman, kung ang Diyos natin ay nasa tabi lang natin o nasa harap natin, anong kinatatakot natin? So, ang laban natin, pakikibaka ng Diyos. Hindi natin pakikibaka yan. Sa Diyos ang laban, hindi sa atin. So, magtiwala tayo sa ating Diyos, sa ating mga pakikibaka sa buhay na dami-dami natin problema sa araw-araw, di ba mga kapatid? Problema sa pamilya, sa anak, sa relasyon, sa trabaho, sa negosyo. Araw-araw yan may isip mo, di ba mga kapatid? Ngunit lahat ng yan, kung ang Diyos ay nasa ating tabi o nasa harap natin, ano pang mahirap mga kapatid, di ba? Walang mahirap na problema. Walang mahirap na pagsubok mga kapatid. So, lagi tayo may victory basta ang Diyos ang ating itataas parati. Praise God. Hallelujah. Faith and trust in our God. Praise God. Hallelujah. And then, another story, mga kapatid. For story lang to. Na alam naman natin, kaya lang, kinapupulutan natin ng aral. Praise God. So, ano bang aral dito kay David? Si David na napakabatang nagpapasto lang ng hayop, siya pa yun ang hamon kay Goliath. Samantalang mga kapatid niya, mga army officer pa yun. Siya tagapasto lang ng hayop nila. Di ba, pinapauwi lang siya dahil akala nila, hindi nila kaya. Ngunit, ang dala ni Joseph kasi, ang pangalan ng ating Panginoon, di ba? So, sa bawat araw ng ating buhay, dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoon. Praise God. Huwag natin yung ihiwalay sa ating puso't isipan. Napakahalaga ng pangalan ng ating Panginoon. Praise God! Praise God! Hallelujah! So, yon. Another story ito mga kapatid. Story ni Job. Di ba? So, mga inspirasyon natin yan, di ba? Ako mga inspirasyon ko to eh. Grabe kasi mga pinagdaanan nila sa buhay, di ba? Si Job, praise God. Si Job na nagkaroon ng tremendous sufferings dahil sa kanyang. Si Job kasi parang hinaman ng demonyo, di ba?
So, pinabayaan lang ni Lord, di ba? Hinamon siya na nangyari nga, di ba? Sobrang pahirap sa kanya na nawalan siya ng kanyang mga anak, tapos yung kanyang mga kabuhayan, nangamatay, di ba? Tapos sa mga anak niya, ganun din. Napansin ko lang sa mga anak niya, di ba? Bakit gano'n, 'di ba? Nung time na nangyari 'yun sa mga anak niya, andun sila sa bahay ng pinakapanganay nilang kapatid na nagkakainan, nag-iinuman, 'di ba? Party-party, wow, party-party, 'di ba? Ang isip ko, bakit gano'n? Tingin ko wala sa kanilang ginagawang kasiyahan, wala ang Panginoon sa kanila. Kaya nangyari, 'di ba? Nagkaroon ng malakas na hangin na tinumba ng hangin ang kanilang bahay at lahat sila nangamatay, yung 10 mga kapatid, 'di ba? Sabi ko, nasaan ang Panginoon do'n kaya nung nangyayaring gano'n? Alam naman ni Job na yung mga anak niya, 'di ba, nag-alay pa nga siya dahil alam niya na mga anak niya nagkakasala dahil sa gano'n. So tingin ko, yung mga anak niya, ah, hindi God-fearing, 'di ba, mga kapatid? Hindi sila God-fearing, na gano'n parating ginagawa nila, nagkakasiyahan, 'di ba? Kain-kainan, inom-inuman, may inuman pala. Sa mga kapatid sa buhay natin 'no, minsan, ito lang, siguro sa buhay natin nagkakaroon din tayo ng kasiyahan, 'di ba? Pero kasiyahan naman natin wala namang inuman 'no. O kunyari nasa labas tayo, kung saan pumupunta, may gathering sa family sa labas, importante mga kapatid, bago ang ating kasiyahan, nananalangin tayo sa Panginoon para hingin ang kanyang gabay at proteksyon kung ano man ang ating gagawin, di ba? Kasi kunyari, nasa dagat kayo, magsiswimming, kailangan ng prayer diyan para proteksyonan habang nagsiswimming, di ba? Ganon mga kapatid. So, mahalaga ang Panginoon sa bawat gawain natin sa bawat oras, gano'n. Saan man tayo naroroon, mahalaga ang ating Panginoon. Naglalakbay man tayo, mahalaga ang Panginoon na nananalangin tayo sa Kanya. So, para tayo ay nailigtas, lalo na ngayon mga kapatid, napakaraming aksidente sa daan, di ba? Nakakatakot, di ba? Sabi ko nga, nakakatakot sa daan ngayon. Sobrang daming aksidente, kahit nag-iingat ka, binubundol ka sa likod mo. O, di ba? Binundol sa likod, nangyari yung kotse, alam mo, binundol niya dun sa napakalaking truck. Anong mangyari sa kanya, di ba? Patay siya, yung driver. So, nakakatakot, di ba, mga kapatid? Ganyan yung mga balita sa TV. Ang dami aksidente, sobra. So, kailangan mahalaga talaga sa ating mga may sasakyan, yung prayers natin. Kasi, yun nga kailangan ang protection natin. Praise God. Hallelujah. So si Job, dahil siya ay nagtitiwala sa ating Panginoon, na kahit na yung nangyayari sa kanya, hindi naman niya malubos maisip, ano ba itong nangyayari sa akin, di ba? Sobrang lupit ng pangyayari sa kanya, di ba? Mahirap tanggapin yun, nawalan ka ng 10 anak, pati kabuhayan mo, back to zero siya, di ba? Tapos ang asawa niya pa, inuusig siya dahil andun pa rin kasi ang tiwala ni Job sa Diyos na kahit inuusig siya ng asawa niya, hindi siya pumapatol sa asawa niya. Kasi sabi niya nga sa asawa, ano yung sinabi niyang term na, nakalimutan ko yung term dito. So, yun, ibig sabihin, dahil si asawa nawala tiwala sa Diyos, si Job hinahamon niya na tumalikod na sa Diyos. Ngunit ano sabi ni Job? In good times lang ba tayo magsiserve sa ating Panginoon? Di ba? Hindi. In good times and bad times. Di ba? Let us praise the Lord. Di ba? Hindi. Kung kailan lang tayo masagana, saka pupurihin natin Panginoon. Hindi, di ba? Sa panahon din ng hindi tayo masagana, di ba? Ganun lang naman tayo, di ba? So, continue praising God kahit sa panahon na tayo ay hindi maganda ang buhay, di ba? Ganun lang naman. Praise God. So, dahil si Job ay pinagpala ng Diyos, hindi siya sumuko,
pinaglaban niya ang kanyang pananampalataya. Kahit sa asawa niya, hindi niya tawag niya sa asawa niya, foolish. Foolish pala, sinabihan niyang foolish woman. Foolish woman. Di ba? Ay, mga misis, wag nating ano yon. Wag tayong maging foolish wives. Naging foolish siya dahil inuusig niya si Job eh. Si Job talaga maka-Diyos. Hindi niya isusuko ang kanyang pananampalataya, di ba? So, dahil diyan pinless siya ng Panginoon. Praise God. Ang sabi dito sa Job 42:12. The Lord blessed the latter part of Job's life, even more than the former part. God restored all his kayamanan. Ni-restore ng Panginoon lahat to. He had 14,000 of sheep, 6,000 camels, and 1,000 of yoke of oxen, and 6,000 donkeys. So, bumalik, di ba? Mas marami pa, mga kapatid. So, ganun ang Diyos natin. Because God is our God of restoration. Whatever na mawala sa atin, ibinabalik ng ating Panginoon. So, thank you, Lord. So, nawalan kayo ng mahal sa buhay, babalik ulit. Pero hindi yung patay. Zombie na yun. Nawalan kayo ng boyfriend, girlfriend, ay magkakaroon muli. Mas mabuti pa kaysa dati, di ba? O yung mga youth yan. Kung nawala sila, mga boyfriend, girlfriend, hindi yan para sa inyo. May ibibigay ang Diyos na better o best. Praise God. Yun, di ba? So, tiwala lang. Tiwala lagi ito. Trust in the Lord. Praise God. Hallelujah. So, yon. Bumalik din ang kanyang mga anak. Job has 7 sons again. 7 handsome sons and 3 beautiful daughters. Mas magaganda pa kaysa dati, di ba, mga kapatid? So, ano man yung nawala, pagbalik niya, mas magaganda. Kasi best yan nga eh. Hindi magbibigay ang Diyos natin ng hindi best, praise God. Gusto niya ibigay lahat yung mga bagay na best para sa atin. So, all things are beautiful. Praise God. So, trusting God. Praise God. So, God is the God of restoration. Praise God. Hallelujah. So, another kwento. Kwento again. Praise God. Gusto muna Gusto niyo naman kwento ng buhay ko? Yeah. Ano yung gusto niyo? Masaya? Malungkot? O makabagbag damdamin? Drama yun eh. Konting sound nga na drama. Actually, alam mo, eto na lang. Singit ko rin. Masaya dahil alam mo, wala akong kwento, joke lang yun. Sa akin lang kasi, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na the best thing that ever happened in my life was when I was born again, di ba? Yan ang the best thing. Wala nang ibang best, praise God. Wala nang ibang best. Si Brother Ray, na-meet ko, doon nag-start yung kalbaryo ng buhay ko. Nilaglag. Nilaglag. Hindi, joke lang yon. Actually, of course, masaya. Sino pa naman hindi sasaya? Sino pa naman sa atin yung may dalawang certificate of marriage? Sige nga. Dalawang certificate of marriage. Parehong pangalan.
Di ba? Kaya sabi nung gumagawa ng ID doon sa Veterans Hospital, "Ay ma'am, grabe naman, 2 beses kami pinakasalan. Ano ba yan? Sobrang pagmamahal." Ay naku pa, bakit dalawa yung civil marriage namin? Kasi kaya dalawa, yung una bata pa kami. Ayun, and then yung isa medyo may edad na. Akala kasi namin yung una wala-wala lang, biro-biro lang kasi secret. Akala namin wala yung kaya inulit nung palis siyang papuntang Saudi. Kailangan ng marriage contract. Ayun, naulit. Kaya dalawa. Nung nalaman ko nga lang, nung nag-apply na ako ng ID sa hospital, sa veterans, ha? Dalawa pala to? Nung kinuha ko sa PSA, sa statistics, grabe, meron palang ganun pala yun. Nakaregister lahat. Once na kinasal kayo sa civil, kahit ilang beses, nakaregister. Kaya pag kumuha kayo ng certificate of marriage, lalabas lahat yun. Ay, nagtaka nga ako. Parehas naman. Mabuti kung ibang tao. Yun, di ba? Di ba nakakatuwa? Yun. Ano yan? 'Di ba? Masaya ang buhay, 'di ba? Hindi naman kalbaryo, masaya naman. Dalawang anniversary. Praise God! Hallelujah! Praise God! Purihin ang Diyos! Hallelujah, Jesus. So, ano pa ba yung kwento na nakaka-inspire sa atin? Praise God. So, ito siguro. Kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba? Ito rin sobra, di ba? Parang inalay nila yung buhay nila. Dahil lang sa pananampalataya nila sa ating Panginoong Diyos. Siyempre, sinuway nila yung hari kasi hindi sila magbabaw dun sa Diyos ng hari nila. Sapagkat may Diyos sila na pinanampalatayanan. At yan ang ating Panginoong Diyos. So, yan ang kanilang faith. Hindi sila magbabaw kahit kaninong Diyos except sa Diyos nila. So, yun mga kapatid. So, sa galit ng hari, mas lalo pang pinainit ng horno, inihanda ng husto. Talagang, i-bake ng husto yung tatlong young men, di ba? Young men din to. Praise God. Napapansin ko, mga young men talagang faithful sa Panginoon. Di ba? Mga young, mga youth. Maging tapat kayo sa Panginoon, mga youth. Kayo na yung pag-asa nitong matatanda dito. Kami ay malayo ng narating Praise God. So buti nakakatayo pa nga Praise God. So eto silang tatlo. These 3 men refused to bow down to the king's golden idol. Kasi golden idol ang God natin, wala naman spirit For that they were thrown into the fiery furnace, yet God protected them, and they were emerged unharmed. Their unwavering faith in God not only saved their lives, but also served a testament to God's power. Praise God. Di ba? So talagang unwavering yung kanilang faith sa ating Panginoon. Kaya nangyari, di ba, iniligtas siya ng ating Panginoon. At ang pagkakaligtas sa kanila, naging testimony sa hari. Di ba? Na mismong ang hari din sumamba sa kanilang Diyos, di ba? So, ganun, mga kapatid. Kaya ba natin to? Na i-depend ang ating pananampalataya, di ba? Kaya, di ba mga kapatid, sapagkat kung naniniwala ka mga kapatid na ililigtas ka ng ating Panginoon, kakayanin mo yan di ba? Yun ang kanilang nasa puso. Alam nilang ililigtas sila ng ating Panginoon. Kaya, sige lang, dun lang sa sa pugon. Imagine pugon, di ba mga kapatid? So talagang yung kwento na to,
yung ang pananampalataya mo talaga hindi ano, hindi matitib ma ano, oo, parang gano'n, unwavering, ganyan. So, sana tayo gano'n din mga kapatid. Yung ating faith, wag na wag, mas lalo tayong magkaroon ng strong faith. Praise God, hallelujah. Sa buhay natin, sa mundong ito, na alam natin yung mundo, di ba? Pasira na eh. Nagkakagulo na nga ang mga tao eh, di ba? Pero tayo, dahil may Diyos tayo, di ba? Hindi naman tayo nagkakagulo. Yung sayo-sayo kayang buhay natin, di ba, mga kapatid? Praise God, hallelujah. So, may verse ako dito, yung ano, hari. Notebook lang, di ba? Parang college lang eh. May ano. College notebook. So, dahil dyan, nagbago ang isip ng hari, di ba? Kinilala na niya ang Diyos natin, di ba? So si Nebuchadnezzar ay nagsalita at sinabi, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego na nagsugo sa kanilang anghel at nagligtas sa kanila. Sa kanyang mga lingkod na mga nagtitiwala. Praise God. So, ayan silang tatlo, nagtitiwala talaga eh. Nagtitiwala sa Kanya at ibinigay ang ibinigay ang salita ng hari at binigay ang kanilang mga katawan upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kanino mang Diyos, liban sa kanilang sariling Diyos. Praise God. So mismo ang hari kinilala ang ating Diyos, di ba? So testimony yan mga kapatid. Kaya yung mga pangyayari sa buhay natin, mga pagsubok, nagiging testimony sa ibang tao, di ba? So mahalaga na ikwento natin yung ating mga karanasan sa buhay upang maging testimony sa kanila. At sila man din, kilalanin ang ating Diyos, mga kapatid, di ba? Sa ating paghayo, mga kapatid, magandang testimony yung mga ganyan, di ba? Yung buhay natin. I-testify natin yung kabutihan ng Diyos, di ba? Yun, di ba? Yan ay kagalakan ng malulugod ang ating Panginoon sa mga ganong mga kwento, praise God, na ma-encourage ang ibang tao, lalo yung hindi pa lubos na nakakilala sa ating Panginoon Diyos. Ma-encourage sila, praise God. So, let's go. So, eto. Why does God wants us to be victorious? O bakit ba gusto ng Panginoon niya na maging victorious tayo sa ating buhay? God wants us to live a life of faith and victory. He knows we will face trials and temptations of many kinds. Marami nga talaga tayong pagsubok, di ba? Iba-iba, napakarami. So, He gave us His Word, the Bible, to teach us about Him and to teach us how to act and think as a believer. So, gusto ng Diyos yan na maging victorious tayo dahil sa buhay natin, di ba? Ang daming trials eh. Yung kanina sa devotion, puro trials din yun eh. Puro trials. Praise God. Hallelujah. Totoo naman eh. Tayo, itsura lang tayo, walang pagsubok, di ba? Kasi may Diyos tayo na kinakapitan, di ba? Kapit lang, tiwala lang, ganyan tayo, di ba? Kapit lang, tiwala lang, masaya ang buhay natin, di ba? Kahit na sa totoo lang, may mga pinagdadaanan tayo, di ba? Tiwala lang lagi, di ba? Yan lang lagi ang ating nasasambit. Praise God. So,
Maiksi na lang. Ay, mag-alas 12 na. Anyway, parehas lang naman tayong gutom. At saka wala naman tayong pagkain dala. Mamaya bibili na lang doon ng mga biscuit. Praise God. So, ways to live a victorious life as a Christian. Praise God. Oh, ayun. How to live a victorious life. So, una, obey God. Oh, obedience ba tayo sa ating Panginoon? Sabi niya, if you love me, keep my commandments. Kinikip ba natin yung commandments ng ating Panginoon? Praise God. Hindi parati o hindi lahat, no? Obedience. Praise God. So, kailangan ng obedience sa ating Panginoon. Importante yan. We will not succeed o hindi tayo magtagumpay talaga. Hindi naman tayo umu-obey sa ating Panginoon di ba? Malayo ka sa Panginoon. Malayo rin ang Diyos sa iyo. Malapit ang mukha ng Panginoon kung malapit ka sa Kanya, di ba? So, yun. Obedience is important. Kasi, nilikha tayo ng Panginoon na maging obedient sa Kanya. Praise God. So, another, have a strong prayer life, di ba? Pray daily. How many times? Many times. Pwede ka naman mag-pray ng ilang beses sa maghapon, di ba? Anytime. Parati tayo mag-pray. Dahil marami tayong pag-pray, di ba? Minsan may naalaala tayo, ay si hindi pala na ipag-pray. Mamaya-maya, di ba? Pag mag-pray ka na tahimik dyan, di ba? Maraming gano'n na marami tayong dapat ipag-pray. Hindi lang naman yung sarili natin, pamilya natin, kayo lahat. Ay, isa-isayin. Ay, napakarami natin. Ay, sa iba-ibang problema. Di ba? Di ba maraming ipag-pray? Kaya, pray daily. Na many times. Hindi isang beses lang. O tuwing kakain lang, saka mag-pray. Pagkain lang palang pinag-pray. Hindi ganon, hindi kasama yung mga kapatid. Praise God. So, fill your hearts with God's Word. Fill your hearts, yung salita ng Diyos, manatili sa puso natin. Kung nasa puso natin yung salita ng Diyos, kahit saan tayo magpunta, mababanggit natin yan. Sa katabi natin, kunya ako sa ospital, kung sino makatabi ko doon, ayun, nagsishare ako. Kaya lang minsan, siyempre yung ka-share mo, hindi naman Christian. Iba naman ang balik kwentong walang wenta. Pero minsan may namit ako, sila, ay, ikaw, parang yung manugang ko, ganyan din manamit, mahaba. Sabi niya, oo, Pentecostal. Oo, gano'n. Masarap kakwentuhan. Ay, kaya pala sabi niya, nakikita sa itsura mo, mukhang ang saya-saya mo, sabi niya. Ay, di ba? Kasi Christian nga, di ba? Hindi, masaya. Masaya kasi akong kausap Parati ako may kadaldalan sa hospital siya, wala. Hindi naman chismis, pero ayoko ng chismis, di ba? So, yan God's Word, ilagay natin sa ating puso, di ba? So, mahalaga yung nag-memorize ng verse, para i-share mo yan, di ba? Praise God. So, another, you must have the fruit of the Holy Spirit. Yan. Fruit of the Holy Spirit. Ano yan? Mga fruit. Siyempre, love, joy, peace, patience, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Yan, meron ba tayong lahat niyan, mga kapatid? Lahat ba meron tayo niyan? O ilan lang? Pwedeng ilan lang, kasi 8 to Baka yung iba 3, 4. Ilan? Ilan ang yung self-control, nawawala yan, di ba? Minsan pag napapaano ka, alam mo na yon. Oo.
Yung mga kapatid, so i-try natin habang wala pang Panginoon pagdating ng ating Panginoon Diyos, kailangan kompleto na yung ating Holy Spirit na. Praise God, di ba? Ay baka hindi tanggapin ni Lord kapag kulang ka ng isa. Di ba? Kulang kayo ito, pagpito lang yung iyong Holy Spirit, praise yung fruit of the Holy Spirit. So, wag magkulang mga kapatid, malapit na babalik ang ating Panginoon. If, yun natin to, ganapin natin to sa buhay natin. Bagay yung love. Madali lang yun lang kasi love ko kayo lahat di ba? Yung joy talaga madali lang kasi sobrang ang joy galing sa Panginoon. Kaya masaya ako dahil ang joy ko galing sa Panginoon, di ba? Hindi naman sa mga bagay-bagay na kung di ba? So, yon. Praise God. Seek God's will, Ito, isa pa rin to. Seek God's will. Alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Huwag natin gawin yung hindi kalooban ng Diyos, di ba? Alam na natin yan, di ba? Huwag natin gawin. So, yon mga kapatid. So, attend worship service regularly. Sabi nga natin, regularly. Yan. Praise God. Good. Ngongo daw yung iba kasi hindi nasusunod. Pag sinabing regular, parati, di ba? Walang liliban. Mga kapatid kasi utos ng Panginoon. Pag hindi mo yun natupad, hindi mo sumusuway ka sa ating Panginoon kung hindi natutupad yun. So, regularly, gawin natin yung mga kapatid, kasi yun nga, sabi ko nga, sobra-sobra na yung binigay ng Panginoon para sa ating mga gawain, di ba? Sabihin nyo, ikapitong araw, para rin sa gawain mo, hindi pa rin sa Panginoon. Ay, ano ba yun? Nasaan na yung gawain para sa Panginoon? Wala na, kasi 7 araw lang naman. So, wag natin baguhin ang palatuntunan ng ating Panginoon Diyos. Wag natin babaguhin. Hindi yung kalooban ng Diyos. So, another. Avoid sinful habits. O yan. Iwas tayo sa mga kasalanan. O lumayo tayo sa mga tukso. Hindi lalapit sa tukso. Layo tayo. Maraming mga tukso dyan. Layo lang tayo. Lahat ng, alam mo na, yung mga kasalanan, layuan lang natin. Yung mga nagkukwentuhan na hindi maganda, huwag tayong sasali, di ba? Marami yan sa mga kapitbahay. Ako, ayoko yung gano'n. Sayang oras ko sa mga kwentong walang benta, di ba? Yan. Ayoko yan, mga kapatid. Dedicate your life daily to God. Ialay natin ang buhay natin sa Panginoon sa araw-araw, di ba? So, ano ba yung ialay? Ibig sabihin, kung inialay natin ang buhay natin sa Panginoon, ginagawa natin yung kanyang kalooban, di ba? Everything na kalooban ng Diyos, yan ang ginagawa natin. Kasi dinedicate, inaalay natin ang buhay natin sa Kanya. Masanay tayo nag-aalay ng buhay natin sa Kanya kasi nga babalik na ang Panginoon. Praise God. Sa preaching ni Pastor Frank, ay grabe talagang matutupad na nga. Praise God. So, huwag natin katakutan niya anong pagbabalik ng Panginoon. Praise God. Hindi dumating sa panahon natin ngayon. Maaaring sa panahon ng mga apo ko. Whatever, mga kapatid. So, ayan mga kapatid. How nabigay ko na yung paano ba tayo magkaroon ng victorious life, di ba mga kapatid? So, gawin natin mga kapatid. Ganapin natin sa buhay natin. So, in summary, the Bible teaches that true and lasting victory is ultimately found in God. So, sa Diyos lang talaga ang ating matatagpuan ang tagumpay ng buhay natin. Praise God. So, tagumpay through faith in Jesus Christ. It encourages believers to trust God's power
Oh, trusting in God's power. Acknowledging the victory results from divine intervention and reliance and the love and strength provided by the Lord. Praise God. So, ayun mga kapatid. Faith and trust in God, we will have a victorious Christian life. Praise God. Sapagkat siya lang ang nagbibigay ng tagumpay sa buhay natin, mga kapatid. Wala nang iba, mga kapatid. Ang kailangan nating tagumpay yung galing sa Panginoon, hindi yung galing sa labas. Walang kwenta yung galing sa labas kasi hindi yung kalooban na maraming tagumpay sa labas. Pero hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon. Ang kailangan natin yung tagumpay galing sa Panginoon. Praise God, hallelujah. At purihin ng Diyos, praise God, hallelujah Jesus. At nawa mga kapatid, may napulot kayo sa mga kwento ko, praise God, na maaaring kalakasan ng bawat isa sa atin. Ako man, lumakas din. Na kailangan natin ang strong faith and trust in God. Praise God. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. So, trust. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo po ay patuloy na magpupuri, sasamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.